Ito pong tungkol sa balita kagabi, Yusek Maria Catrina Cabral of the DPWH found dead last night. Her body seen in Bued River along Cannon Road. What was on your mind when you saw this piece of news? Well, I was trying to search really what happened, no, because absent any detail, considering that she's one of those identified involved in this scandal, no, I'm sure that this can be used politically, no. So there has to be details as to what surrounded, no, the particular incident. And speaking of details, we'll give a little bit more on that. No, on December 19 at 12:03 a.m., the 63-year-old Yusek Cabral was declared dead after an alleged fall by the Bued River in Benguet. She was seen in several hearings and said to be the one who contacted Senate President Tito Soto if he wanted anything inserted in his DPWH budget. Ito yung ni-reveal ni Senator Panfilo Lacson. She was a no-show at the ICI hearing when summoned on December 15, and the ombudsman was being urged to investigate her along with Secretary Bonoan. So pati yung DPWH allocable formula, she was said to be the one who came up with that formula that determines the allocation for politicians in their district. So ganun po siya ka-vital dito po sa flood control probe, ano? Exactly. No, yung detail na sinasabi ko, Gretchen, is may kasama ba siya when the supposed fall happened? No? Why was she there in the first place? So many people have been going in and out of Baguio via Cannon Road, no? I mean, the only time that you stop at Cannon Road was to probably take a leak or take a break from the very circuitous road going up or going down. So it's kind of unusual, no, for her to be there. And so that's the kind of details that I'm looking for. Of course, we know already, no, the extent of her involvement as far as this scandal is concerned. And it's really saddening that she's no longer available to further provide us details and get to the bottom of this. Sinabi nga ho ng ombudsman na dapat pangalagaan yung kanyang gadgets at kanyang cellphone to be able to answer vital questions. Yun din nga po ang pumasok sa aking isipan kung bakit siya biglang tumigil. Oo, dun sa Cannon Road. Kasi ang ginagawa na nila ngayon, ginagamit na ito ngayon ng ibang grupo, no, na sinasabi na pinatahimik and so on and so forth, no? Kasi alam mo naman how politically was this explosive, no? This revelation of this scandal, no? And so either groups particularly the group that wants to take over as the new administration, ginagamit na ito, no, as this as a way to attack, no, and insinuate that there is foul play. So kaya ako sinasabi kanina, alamin muna natin yung detalye kasi alam ko na mangyayari diyan meron namang pattern, no, pagdating sa mga interesadong grupo kung paano sila mag-react. I guess because of cynicism, pati kagabi natanong ko nga din kung siya ba talaga yun, yung nandoon, no? And of course, over time, medyo nadagdagan ng clarity over the situation with the driver talking about what happened coming on video. But I guess we'll know more details throughout the day. It is fresh news after all. Tayo po dumako na sa ating programa at ito nga, kapiling po natin para po sa Rapido Komentaryo, Rapido Balita, si Professor Ed Montayaw, President CEO of the Political Economic Elemental Researcher Strategist Peers.
Professorial Lecturer at the San Beda University Graduate School of Law. Okay? Maganda po itong topic na ito. May kinalaman po ito sa pagkamatay po ng isa po sa mga akusado diyan po sa may flood control scam, si dating DPWH Undersecretary Cabral. At papasukin natin si Prof. Edmund Tayo. Prof, good morning. Welcome to the program at advance Merry Christmas po, sir. Magandang umaga, Patrick, at maligayang Pasko din sa iyo at sa mga tagapakinig. Salamat po. Anyway, ito po, Prof, to get the program, the interview going. Ito po, nagulat po tayo. Nagulat po ang sabayanan sa pagkamatay nito ni Yusek Cabral at sinasabi nga may foul play, pero so far ang tingin po ng PNP parang ito po ay parang suicide. Ano po kaya ang epekto nito, Prof, sa investigasyon na sinasagawa po ng Senado, Kongreso, at maging pati po yung yung mga kasong isasampa doon po sa mga involved, sir? Alam mo, let me just start by saying this is really saddening. No? Alam mo, Apo. dahil na din sa klase ng alam mo, for lack of a better term, sistema, no? Klase ng sistema natin. Kasi sa totoo lang, wala tayong sistema. At Apo. palagi kong nire-reiterate yan sa politika, sa gobyerno. At dahil ang hustisya ay nakakabit at nakadepende sa politika at paggogobyerno, wala rin Apo. tayong sistema. Lahat ay nakadepende lamang sa mga personalidad. At yun din ang rason kung bakit nahihirapan tayong matuntun. Sino ba ang may kasalanan dito? So kapag I'm sure of course you guys in media have been following this investigation in a position to compare it with previous high-profile investigations. At kung napansin ninyo, halimbawa, itulad natin doon sa massacre sa Mindanao, nalimutan ko yung tawag doon, no? Maguindanao massacre po, Prof. Maguindanao massacre, yes. So, Yes, sir. tumagal yung investigasyon hanggang sa isa-isang nawala na yung mga eyewitnesses. Kasi dahil nga matagal ng proseso at nakadepende sa eyewitnesses, hindi alam mo marami sa atin nanonood ng mga crime investigations sa TV at kung napapansin po ninyo, marami sa mga palabas na ito gumagamit ng mga tinatawag na concrete prima facie evidence, no? Pagka pinag-uusapan natin ay tungkol sa pera, tinitingnan natin yung mga bank transfer, yung mga papel, at pagka tinignan natin ay murder or mass shootings, ang tinitingnan natin yung mga casings, yung movement nung akusado, Yes, sir. yung mga related doon sa mga, in other words, to make the long story short, they don't depend significantly on eyewitnesses. Kasi nga, yung klase ng pag-iimbestiga nila, talagang airtight, no? Yun nga yung hinahanap natin. At dahil sa hindi natin ginagawa yung ganong klaseng pag-iimbestigasyon, pag meron ng nawalang malaking eyewitness, wala na, sira na. Yun din ang rason kung bakit naiintindihan ko yung ang tawag dito, instruction ng ombudsman na i-secure yung mga papers and effects of the deceased, no? Kasi that will be material evidence. O yung pala yung term doon, no? We need to rely more on material evidence. Ang witnesses is more to corroborate supposedly, no? Yung material evidence na nakukuha. So kung masyado tayong dependent sa witnesses, wala. Talagang guguho o magko-collapse ang investigasyon na yan. No? So, ang masakit pa nito, namatay na nga yung tao, alam mo, ilagay mo lang yung sarili mo sa
lugar ng mga kamag-anak. Talagang malulungkot ka dito, Patrick, no? Namatay na nga't lahat, ganyan pang Totoo po. nangyayari. Pero Apo. siyempre, whether we like it or not, we also have to explain to them that it's not just personal, the effect is not just personal, it's not just about their family, no? However difficult it is to explain it to them, but this is something of national interest, no? So, sa madalit sabi, hindi may iwasan na imbestigahan. But just the same, as I was saying, sana, yun lang, we can only hope, Patrick, no, na huwag politikahin. Kaya lang, umpisa pa lang, wala pa nga tayong detalye kung hindi pa nga nakukonfirm kung ito ay suicide or what. Apo. Marami nung nag-speculate kagad na pinatay, na may foul play, and so on. Apo. Now, last but not the least, if we pursue that line, Patrick, na pinatay, may Apo. foul play, Yes, sir. ang investigation therefore should push towards who stands to benefit from her death. O, ngayon, Yes. kapag pinurso natin yung linyang yon, doon tayo ngayon pupunta sa sino ba yung ine-expose ng dating Yusek Cabral. At pagka pinurso natin yon, di babalik din tayo doon sa nag-aakusa na merong foul play. Alam mo yon? So, Yes. all the more it emphasizes the kind of archaic politics that we have. No? Sobrang personal, sobrang madumi, sobrang ewan ko kung ano pang negative na description ang pwede nating ma-describe sa klase ng politika natin. Prof, do you think ito naman po siguro ay walang magiging epekto sa investigasyon na ginagawa po ng ating mga mababatas at maging mga itong kapulisan regarding sa isyong ito, Prof? I wouldn't want to speculate, Patrick, to be honest, because Apo. at the end of the day, only the ones doing the investigations themselves, would be able to determine. And having said that, I'm sure they're still trying to determine the extent of what the late Yusek Cabral knows. But let me Yes. also emphasize that apart from the late Yusek Cabral, ay nandiyan pa naman si Yusek Bernardo, Patrick, no? At Yes. marami pang mga district engineers na buhay, no? So I'm pretty sure meron pa ring paraan to pin down kung sino ang dapat mapanagot dito. Alam mo, Apo. siguro dapat intindihin din ng publiko na kaya tinututukan yung DPWH hindi dahil sa pinagtatakpan yung mga politiko. Yes. At kasi kaya tinututukan yung DPWH kasi ulitin natin medyo ito yung nakakatawa dito, no? Yes. Ginagamit nga kasi ito sa politika. So they are insisting na basta merong quote-unquote insertion, ibig sabihin mali na hindi po. Yung pong insertion ay uulit-ulitin natin, kasama po yan sa legislation. Hindi maiiwasan kasi walang pinag-iba yan sa, halimbawa, ikaw mag-grocery, no? Meron kang grocery list. Hindi ba't madalas pagdating mo sa grocery, meron kang wala doon sa listahan at idadagdag mo. Apo. Ganon din ang nangyayari sa legislation. Kapag merong panukalang batas, whether budget or whatsoever, pagdating sa proseso ng legislation na maraming mata ang titingin kasi maraming miyembro ang Kongreso, pareho sa mababang kapulungan at sa Senado, no? So lahat yan titingin, lahat ng miyembro titingin, lahat ng staff nila titingin. So meron merong makikita na kulang o sobra. So paglabas ng proposed legislation, iba na. Okay? So kasama dyan yung insertion, whether the insertion is pera or words or comma or hyphenation and so on, no? Now, what I'm trying to drive at is pag na-pinpoint mo na ito si Juan de la Cruz ay nag-insert ng ganitong amount of money, let's say 100 million. Ang kailangan ngayong patunayan is paano tumawid si 100 million dito sa proyektong ito. O paano tumawid yung 100 million doon sa proyekto para mapunta sa bulsa ni Pedro. Apo. Kaya
matutuntun mo yan, Patrick, kung doon ka sa implementation pupunta. At kaya Apo. iniimbestigahan yung DPWH. Pagka Yes, sir. nakita na ngayon, nakita na ngayon ng investigasyon na okay, ganito pala ang nangyari sa DPWH. Maaari mo na ngayon matuntun kung kanino napunta yung pera. Ito ba ang Yes, sir. napunta doon sa mga nag-insert, doon sa mga proponent, o doon ngayon papasok yung prosecution. Kaya ang problema nga dahil sa ang tawag dito, masalimuot at masusing proseso ito, medyo nagtatagal, talagang nagagamit sa politika. Ito ang bottom line dito, Patrick. Yung mga nagsasabi na malinis sila, no? Doon ho tayo dapat tumutok kasi napakadali kasing magsabi na malinis sila. Ano? Opo. Pero bakit tuwing magsasabi na malinis sila, meron at merong nakikita na pumupunta sa direksyon nila. So, Yes, sir. hindi pwedeng hindi matuloy itong investigasyon, Patrick. No? At Opo. kahit na anong klaseng pamumulitika ang gawin, dapat tuloy-tuloy ito. Apo. Pero sir, kayo po ba ay satisfied so far sa tinatakbo ng investigasyong ito? At sa tingin niyo po ba, sir, ay makakapagawa po ng mga batas na nararapat upang kahit paano, sir, ay mabawasan kung hindi man po ito mapigilan po, Prof? Marami tayong pwedeng gawin, Patrick. Ang tanong lang dito is kung willing lahat, no? Hindi lang yung mga politiko, kung hindi lalo tayo. Kasi matagal na tayong ako mismo, no? At kasama ng mga marami kami na nagpo-push ng systemic reforms. Kaya nga ini-insist ko, ito ay problema ng sistema, Patrick, no? Alam mo, simpleng-simple na lang, no? Sa isang ahensya katulad ng DPWH, bakit pinapayagan yung pagbayad ng kontraktor in cash? Yes. So, yun lang. Magsimula ka na lang doon sa ganong tanong. Kasi dapat ang bayaran dyan, bank transfer or cheque and so on. Ngayon, kung cheque man yan, sino mag-i-encash and so. Kasi may paper trail pag ganon, Patrick. Kasi kung kasi ang gagawin, ganon talaga ang mangyayari sa sinasabi ng senador na safe na siya. No? Kasi hindi naman siya mismo ang tatanggap ng kupra ng pera niya eh. Merong third party kasi nga cash. So meron siyang deniability. No? Samantala, kung ito ay bank to bank, ito ay cheque, no? Alam mo na kagad kung sinong kumubra. Bukod tangi itong DPWH. Alam mo, hindi pa ako magtataka kung libo-libo lang pinag-uusapan natin, no? Pero kung milyon at bilyon lang pinag-uusapan, tapos kasi-kasi pa, medyo ibang usapan na yon. So doon pa lang makikita mo na systemic yung problema. Kasi pag gumawa tayo ng proseso, ng sistema, na magdadalawang isip yung mga gustong magnakaw, talagang mababawasan ito kung hindi man masusupil. At magsisimula ito sa pagbabago ng klase ng politika natin. Yun ang problema. Dinidemonize din nila yung pagbabago ng politika, pagbabago ng saligang batas. Nandun nga yung problema mismo, no? Yung kawalan ng tunay na political party, no? Na kaya nga ang mga nananalo mga politiko natin, sorry, no? But frankly speaking, ilan ba ang mga nahahalal? Lalo na sa Senado na lang, Patrick, no? Yes. Marami kang kaapelido doon, no? So, pasensya ka na. Pero ang tanong ko lang, ilan ba dito yung talagang pwede nating sabihin merong preparasyon para maging senador? Merong ang isang gustong maging senador, no? Singer ito, no? Bigla pa lang abogado pala, no? Tapos kung makapagkakomento sa social media, akala mo kung sino magaling na abogado. Pero ang tanong, meron ba siyang experience na abogado? Pangalawa, yung mga tumatakbo na pag tinanong mo, ano bang panukalang batas ang isusulong mo kapag ikaw nanalo?
Ang isasagot sa'yo, hindi ko pa ako pinag-isipan kasi hindi pa ako nanalo. Kung hindi ba naman isang kalahating ewan yan, Patrick? Yes. So, Yes. hanggat hindi natin binabago yung klase ng sistema natin na pangalan lang ang binoboto, pangalawa, yung gastusin pagdating sa pagkakampanya, sarili mong gastos, ganito ang mangyayari, Patrick, ulit-ulit lang ito kasi gagastos ka ng, sa pagpalagay mo na, 10 milyon, 5 milyon pag nagkampanya ka. Pag nanalo ka, babawiin mo yan. So, ngayon, pagka nakita mo na madali pa lang bumawi ng 5 milyon, 10 milyon, sa tingin mo ba titigil sa 10 milyon yan? Hindi titigil yan kasi napakadali pa lang gumawa ng pera Dahil yun nga yung sistema. Pagdating mo ng DPWH, kasi-kasi. So, meron kang deniability. So, again, at the end of the day, if the setup is reformed, no, mababawasan yung pagkakataon, no? Kasi simple lang, Patrick, kung walang mananakaw, walang magnanakaw, walang pinag-ibayan doon sa mga hindi marunong mag-ingat sa gamit, no? Kung saan iiwan yung mga mahalagang bagay nila, tapos pagka ninakaw o nanakaw, maninisi sila. Samantala hindi nila naisip na kung hindi sila burara, hindi sila mananakawan, na? Ganon din yan sa gobyerno, no? Kung merong sistema na mahigpit, wala tayo makikitang ganitong yun yung pagbabago na kailangan ang problema sa atin, tinitingnan lang natin yung mga patsi-patsi, no? Hindi natin nakikita na systemic yung issue. Ngayon, satisfied ba ako sa investigation? I would not be in a position to say that, Patrick, kasi again, I'm not involved in the investigation. That would be unfair to those involved. And I am judging and commenting only on the basis of what I hear and see and read in the media. Now, doon po sa mga katulad ko na hindi naman involved sa investigation at tumitingin lang at nag-oobserba, sana po ang paggagalingan ng impormasyon nyo, yung mga katulad nitong ganitong radio station, ganitong programa, na lehitimong news organization. Kasi kung vlog po ang tinitingnan ninyo, nako, sigurado ko, baka sa 10 nadinig ninyo, maswerte na yung merong isang tama dyan. No? Salamat, Yun Prof. ang problema natin. Anyway, Prof, salamat po at kahit po ilang araw na lang po papasko na, kami po yung napagbigay nyo. So, mabuhay po kayo, Prof, and we'll be again having you, of course, in the future. Mabuhay po kayo, sir. Thank you po. Thank you so much, Patrick. At ganoon din sa inyo, mabuhay kayo at ipagpatuloy lang itong ganitong pananaliksik ng totoo at tama. Mabuhay ka, sir. There you have it. Professor Edmund Tayo, of course, isa po sa mga paborito nating makapanayam sa mga isyong ganito. Anyway,